Ang pagkakita ng insekto sa sinaunang paniniwala at esoteriko ay hindi isang coincidence lamang. Ang universo ay may nais na ipabatid sa atin sa pamamagitan din ng mga insekto. Lahat sa mundo ay may dahilan kung bakit ito nangyayari, kung bakit ka nandiyan ngayon sa ganyang sitwasyon, kung bakit ikaw ay masaya o malungkot ngayon sa iyong kinalalagyan. Ito lahat ay may dahilan. Sa espiritualidad, sila ay mga mensahero mula sa kalangitan. Maaari din na mayroong pagtutugma ang siyensya at relihiyon sa katotohanan na tayo ay may koneksyon sa bawat isa. Ang tao at kalikasan ay laging magkasama at tayo ay hindi kayang mabuhay nang wala ito. Ang quantum physics ay ipinapakita na ang lahat sa mundo ay likha ng enerhiya na nagbabibrate sa iba't ibang level ng frequency. Habang sinabi din ng Panginoon na ang kaharian ng langit ay nasa paligid lang nating lahat at kailangan lang natin ng mga mata upang makita at mga tainga upang marinig ang mga ito. Patuloy na naihahayag ang divine wisdom sa mga senyales at synchronicities na siyang gumagabay sa atin pabalik sa ating highest self o pinakamainam na espiritu. Pero patuloy din tayong nafo-focus sa mga material na bagay sa ating mundo, kaya ang resulta, ang mga importanteng mensahe na ito ay laging hindi napapansin at nababaliwala. Ito ay ang mga tagong mensahe na siyang importante para sa iyo at iyong alalahanin, kasama pa din natin ang Panginoon at may langit pa din sa kalupaan sa kabila ng lahat ng nangyayari ngayon. Paano kung sabihin ko sa iyo ang mga insekto na nagpapakita sa iyo ng hindi mo inaasahan sa loob ng iyong bahay ay isang paraan ng langit upang makipag-usap din sa iyo. Lahat ng ito mula sa mga langgam, paru-paro at iba pang kulisap. Ang sansinukob ay ginagawang kasangkapan ng mga ito upang makuha ang ating atensyon, para maihatid ang kanilang mga mensahe at babala, at para turuan ka na din kung paano ka makakalikha ng pag-ibig, kaligayahan at kasaganahan, na sinasabi din sa teorya ng quantum physics na ang ating consciousness ay ang siyang lumilikha din ng ating realidad. Ito na ang ating oportunidad upang masaksihan ang mga hindi basta-basta nakikita, na siyang nagpapabili sa atin papunta sa pagmamanifesto ng ating pinakamataas na misyon sa buhay. Alalahanin na kinumpirma din ito ng siyensya na tayo ay nakatira sa magkakakonektang enerhiya. Kung ano ang pinaniniwalaan nating solid matter ay isang 99% na walang laman na espasyo, at sa pinakapundamental na level, ikaw, ako at pati na ang mga pinakamaliliit na langgam o ipis ay mga electric impulse lamang na siyang sumasayaw sa quantum field ng kamalayan o consciousness. Ang Biblia din na nagsabi patungkol sa pagiging isa natin na ito, nang sinabi ng Panginoong Hesus na ang langit ay nasa puso nating lahat, hindi sa templo na ginawa ng tao para sa Kanya, kundi ang ating sariling katawan ay ang siya mismong templo ng ating Panginoon. Kaya atin ang alamin ang ilang mga insekto na sinasabing mga mensahero at ano ang gusto nilang sabihin o iparating sa atin. Una, ang mga bubuyog sa mga nagpo-pollinate na bulaklak ang siyang nagpapaalala sa atin ng kapangyarihan ng pagkakaroon ng focus. Sila ay madalas na hindi napapansin, pero ang kanilang pinagsama-samang trabaho o gawa ay ang siyang nagpapanatili ng buhay sa mundo.
Kaya alam mo na kung may bubuyog na pumasok sa iyong bahay na walang pukyutan, sa malapit ay isang balidasyon mula sa espiritu na ang iyong mga layunin at intensyon ay magsisilbing punla na kalaunan ang mamumunga ng maganda, kaya ipagpatuloy mo lamang ito. Pangalawa, sa ibang paniniwala, ang gagamba ay isang representasyon ng mga sitwasyon sa iyong buhay ng pighati, galit at kahirapan. Sila ay mas gustong kumain sa mababang vibrational energies. Kung iyong makikita sa kanilang mga sapot, pinapaluputan nila ng sapot ang kanilang biktima at pinapasukan ang kanilang kabandag. Pagkatapos ay saka nila ito kinakain. Sinisip-sip nila ang sustansya mula dito kapag wala ng buhay ang kanilang prey. Kaya ano ang sinisimbolo ng mga gagamba sa bigla mo na lamang nakikita sa loob ng bahay? Marahil ang sansinukob ay nagbibigay ng babala na may mga tao na uubos ng iyong enerhiya sa pamamagitan ng kanilang pagiging negatibo sa buhay. Sila ay malapit lang sa iyo. Ito man ay negative thought patterns at toxic na relasyon. Ito ay paalala na baguhin na din ang iyong mga perspektibo sa buhay o pag-uugali para hindi ka na manatiling mahina at nakagapos sa mistulang sapot na ito. Mas magaan, mas maligaya at mas minamahal mo ang iyong sarili, ay mas maiiwasan mo ang mga gagamba sa buhay na ito. Doon ka lang sa tutulungan kang umunlad sa buhay. Pangatlo, ang mga langgam ay representasyon ng pinagsama-samang kasipagan at teamwork. Sila ay nagpapahatid ng mensahe depende sa kanilang kulay. Ang mga itim na langgam, kapag ito ay nakita mo o gumapang sa balat mo, ito ay nangangahulugang nakikita ng langit ang iyong mga pagsisikap at nagsasabi na ipagpatuloy mo lamang kung ano ang mabuting ginagawa mo sa buhay. Ito ay isang high five o pag-apir sa iyo ng universo. Samantalang ang pulang langgam ay nagsisilbing babala naman na may panganib o gulo ang nakaamba. Ipinababatid sa iyo ng langit na maging alerto at mag-ingat. Huwag basta-basta magbigay ng komento, maging mapagpasensya dahil ang kalinawan sa mga bagay-bagay ay magpapakita din sa huli. Pang-apat, ang mga ladybugs ay minahal sa iba't ibang panig ng mundo bilang isang auspicious o swerteng simbolismo. Ito din ay sumasagisag sa proteksyon. Ang kanilang matingkad na pula na may polka dots ay halintulad sa haring araw na siyang nagbibigay enerhiya sa buhay sa lahat. Kung sila ay dumapo sa iyong katawan o lumilipad sa tapat ng iyong muka, ay kilalanin itong isang banal na sandali ng biyaya mula sa dakilang espiritu. Sila ang nagpapaalala sa atin na tayo ay malalim na sinusuportahan ng mga kamay na hindi nakikita at tayo ay protektado ng kalangitan. Walang sino man ang makakasira sa iyo. Sila ay iniimbitahan tayo sa prosperidad, kaligayahan at mabuting pangangatawan na siyang malayang dumadaloy mula sa kosmos at ito ay itinalaga sa atin o ang ating birthright. Pagdating sa bilang, ang isang ladybug ay may hatid na ganitong mensahe. Ang dalawa naman sa maraming tradisyon ay dobling blessing at kasaganahan na padating. Ang kumpol-kumpol naman, ito ay sinasabing katuparan ng iyong mga hiling. Ilan pa mang ladybug ang makita mo sa bahay ay nagsasabi na ikaw ay ligtas. Ang iyong mga anghel at ancestors ay nandiyan lamang para sa iyo. Ang swerte ay walang humpay sa pagdaloy, kaya mangarap ka pa ng mas malaki. Panglima, ang mga cricket o kuliglig ay representasyon ng magandang balita. Ang kanilang huni ay mensahe ng kapanatagan at suporta mula sa mahal sa buhay na namayapa na. Kaya kung sila ay biglang lumitaw sa loob ng bahay mo,
Ito ay pinaniniwalaang mga kaluluwa ng iyong ninuno at mga espiritong gabay na nagsasabing nandiyan lamang sila na kasama mo. Naririnig ka namin at mahal ka namin. Sundin kung ano ang sinasabi ng iyong puso. Ikaw ay nasa tamang landas. Pang-anim, hindi man sila kabilang sa mga insekto, bigyan naman ng pansin ng isang butiki na tumatakbo ng mabilis sa iyong sahig. Ang sansinukob ay maaaring binibigyan ka ng babala na may mga taong hindi totoo sa iyo at sinisira ang iyong reputasyon sa iba. Maging handa at sagutin lamang ito ng katotohanan. Maging kalmado din sa panahong kailangan mo na itong gawin. Pang-pito, ang mga langaw naman sa espiritualidad ay rumerepresenta sa mga panahong ikaw ay nanghihina. Ikaw ay marahil na nakakaramdam ng matinding stress at sobrang pag-iisip. Sinasabi lang nito na kailangan mong magpahinga at mag-meditate. Lumayo saglit upang magawa ito. Pang-walo, sino man ay ayaw sa ipis. May mga takot din at pinandidirihan ito. Ito ay associated sa dumi at sakit na siyang kinaayawan ng tao. Sa espiritualidad, ito ang ibig sabihin ng ipis sa bahay mo. Ang mga ipis ay kayang mabuhay kahit sa mass extinction o malakihang pagkaubos ng buhay. Sabi nga ay kaya nga nilang mabuhay sa mundo kahit pa nasa apokalipsis na. Sila ay kayang mabuhay sa hostile environment, deprivation at radiation. Kaya nilang mabuhay kahit nasa pinakamahirap na sitwasyon. Kapag nasa bahay mo sila, ang langit ay nagpapahiwatig na maging matibay at diskubrihin pa ang mga bagay na siyang magpapatibay sa iyo sa panahon ng mga pagsubok. Pang-siyam, ang mga dilaw na paru-paro naman ay kinikilala sa maraming kultura bilang isang senyales ng pagsang-ayon ng langit. Ito ay maaaring pangarap sa buhay o may pinagdedesisyonan ka na mahirap o malaki. Lilipat na ba ako sa bagong bahay? Mag-uumpisa na ba ako sa pagnenegosyo? Aalis o papasok na ba ako sa isang relasyon? Manalangin. At kung may dilaw na paru-paro sa iyong paligid, ito ay isang pagsang-ayon. Ito ay pagsagot ng isang oo o yes. Ito ay pagsang-ayon dahil ikaw ay natatakot na magkamali. At ito ay isang pagsisigurado lamang sa iyo na ang desisyon mo ay tama. Ang mga mariposa naman o malalaking paru-paro sa kabilang banda ay pahiwatig ng tagumpay at pagbabago kapag ito ay nakita sa malapit o sa loob ng iyong bahay. Abangan mo ito. Ito ay isang malaking pagbabagong magaganap sa iyong buhay at tagumpay na inaasam. Sana ay napagtanto mo na hanggang sa panahon na ito, Kalaurel, ang mundo ay puno pa din ng hiwaga. May mga bagay at senyales at ito ay nasa lahat ng dako. Makinig at pagmasdan sila. Baka may mga bagay ka na hirap kang sabihin sa iba at humihingi ka ng senyales mula sa taas. Dahil maaaring sila ang ipinadala ng langit para sa iyo bilang tugon sa mga matatagal mo ng katanungan sa buhay. Ang mga anghel ay maaaring magpakita sa atin sa maraming forma. Gawin mo din silang gabay.